Right, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, talagang sinindihan, niliyaban, itong si Chis Escudero. So, ngayon, nagsalita na po ang COMELEC. And, ang sabi, I'll be very honest po. What compelled the COMELEC was the admission. When it was admitted by Mr. Lobiano that he contributed 30 million to the campaign to the organization of then-candidate Senator Chis Escudero. Alam nyo mga minamahal, that amount of money is not hindi yan mababa. Talagang malaki yung amount ng pera na yan. And labag po yan sa ating, tawag dito, Omnibus Election Code. Diba? And first of all, yung kontrakto na umamot dito kay Chis Escudero, mapapansin naman ninyo, 'di ba, na parang almost 80% nakakuha siya ng proyekto diyan sa mismong area na located itong si Chis Escudero. So parang napabuhan ba? Although pinapalabas nila na yung perang dinonate daw ng contractor na yan, sabi nga ni Chis Escudero, is galing daw sa personal money. Yun yung tirada nila. Pero sabi nga ng COMELEC, abay, titingnan nila kung meron bang pwedeng ikaso, isampa, dito nga po kay Chis Escudero. Kasi matapos manalo si Chis, lumabas kasi yung mga report ng Center Waste Construction na nakakatanggap kasi ito ng malalaking kontrata. Galing nga po dito sa DPWH. So, if you will look into a pattern, may donation bago ang eleksyon. Pangalawa, pagkatapos ng eleksyon, may proyektong nakuha. So, simple lang ang tanong. Hindi to, I don't know if it was coincidence ba ito or kapalit. Hindi natin sure. Kasi kung ordinaryong tao yung gumawa nito, syempre tiyak kaso agad yan. Diba? Pero bakit pag senador ang nasasangkot, bakit parang tahimik lang ang iilan? Diba? Nagigets nyo yung yung pinapoint out ko, sakit ng puson ko. May tayo kasi, may red days tayo ngayon kaya nagigigil ako Diba? So ngayon, ano nga ba yung mga posibleng kaharapin ni Quezon kung mapapatunayan sa investigasyon na totoo nga na ang tinanggap ni Senator Chis Escudero ay galing nga po sa pera ng contractor na yon at sa kanilang negosyo. So ngayon, nakalagay dito, violation of Omnibus Election Code, Section 9596. Bakit? Bawal ang donasyon mula sa government contractor. So ngayon, ang penalty, imprisonment ng 1 to 6 years plus disqualification from the public office. Pangalawa, graft and corruption. Diba? Republic Act 3019. Kung mapapatunayan na ang donasyon ay kapalit ay pabor sa kontrata. So, ang penalty nun, mga minamahal, is disqualification and forfeiture of benefits. Pangatlo, bribery and indirect bribery. So, nakalagay po yan sa Article 210, 211 Revised Penal Code. Kapag ang donasyon ay may kapalit na project or favor mula sa opisyal. So, kung ganun, hindi lang to issue sa donation, mga minamahal. Ito ay malinaw na posibleng quid pro quo arrangement. And besides, sa ating napapansin, kasi 80%, diba? Mostly, probably. 80% ang napunta dito kay Lobiano. Madaming what ifs ang sumasalang sa isipan ng mamamayang Pilipino. Kasi what ifs, yung Central Waste Highways na yan ay construction firm ni Chis Escudero. Diba? Na pinangalan lang under dito kay Lobiano, pero si Lobiano is part of the game. Hindi lang natin sure. And beside mga minamahal, eto maidagdag ko lang. Kasi every time na kasi mayroong mga bias na reporter naiinis talaga ako. Kanina meron na naman ako napanood na na report na itong si Martin Romualdez talagang sinisisi na naman sa budget insertion na yan. Kasi yung budget insertion na yan, dyan talaga nagmula yung mga flood control projects na yan. So ngayon nga po mga minamahal, ito pag-usapan din natin. Kasi merong isyong binabato dito nga po kay Speaker Martin Romualdez.
'Di ba? Kahit hindi naman siya physically na pumirma, kahit hindi naman siya physically na present, 'di ba mga minamahal, sa mga pinag-aawayan nila doon sa BICAM, tapos doon sa small committee insertion, nagtataka ako na bakit si Martin Romualdez lang ang tinitira ng media. Kasi meron nang nakitang interview sa dalawang Karen, Karen Jimenez, tas Karen Davila. Mamaya, itopic natin yan mga minamahal, na bakit parang grabe yung coordination effort ninyo para i-destabilize, gawa ng narrative, masamang narrative, itong si House Speaker Martin Romualdez. For example, kasi dito kasi sa Pilipinas, ang daming mga bayarang journalist eh. Hindi ko naman sinasabi na bayaran sila, pero I have a proof na supporters sila ni former President Duterte. Anyway, mga minamahal, let's start with the facts, 'di ba? Tungkol nga po dito sa dokumento mula sa BICAM. So, pag-usapan natin who is the real players behind the 2025 budget BICAM mess. So, lahat ng dokumento, mga minamahal, mula sa BICAM records hanggang sa public statement, ang tinuturo talaga dito, walang iba kundi si Chis Escudero. Siya yung fractured siya yung utak ng 2025 budget. And nakasulat naman yan sa mga talaan, sa mga article, 'di ba? Na itong si Quezon talaga, yung salarin dyan. Hawak ni Chis ang BICAM at siya rin yung nag-orchestrate ng small committee adjustment. Ngayon, bakit sa mga interviews, nakikita namin na ini-insist niya na si Martin Romualdez kahit hindi naman. 'Di ba? Wala ngang alam si Martin sa small committee na yan kasi hindi naman yan part ng kanyang trabaho. Ngayon mga minamahal, puro blames ang ginagawa ng mainstream media. So, eto tinutukoy kong report. 'Di ba? Na biniblames talaga si Saldico, tapos si Martin Romualdez, lagi na lang. Nakita ko sa interview ni Karen Davila. Sabihin ko na lang sa inyo, sabi ni Karen, once respected for her hard-hitting journalism. Ito comment to ng pero ngayon napansin ng marami na bakit si Chis hindi napipisel. Bakit kay Martin lang bumabagsak ang mga loaded question? Totoo nga, mga minamahal. Kasi mayroon nga tayong napanood na isang interview na sobrang bias ni Karen Davila when it comes to Martin Romualdez, kasi dinidikdik niya na si Martin talaga yung may kasalanan na parang sa kanya nagsimula lahat yung 146 billion budget insertion na in the first place si Chis naman yung pumirma, 'di ba? So ngayon, ang tanong nga ng mga netizen, bakit parang bias si Karen Davila dito kay House Speaker Martin Romualdez. Malaman-laman natin mga minamahal, dati pala siyang supporters. 2016 pro Duterte pala itong si Karen Davila. So, hindi posible na yung political script talagang ginagamit nila pa rin hanggang ngayon to destabilize, 'di ba? Yung mga kaalyado ni President Bongbong Marcos. And isa din itong pakita ko nga sa inyo yung picture Tingnan ninyo, i-search nyo sa YouTube, Karen Davila. Diba? OMG, Karen Davila supports Duterte. 533 views, 9 years ago. Diba? Sabi pa dyan, Mayor Duterte is the leading presidential candidate. He can handle the toughest question. Diba? So, we all know na may hugot itong si Karen Davila, kaya siguro inaatake itong si House Speaker Martin Romualdez. So, ngayon, pag si Martin, laging tinuturo, pag si Chis tahimik. This is not accountability mga minamahal. This is what we call deflection. So, ganito yan mga kababayan, kapag gusto mong iligaw ang atensyon ng publiko, ang ginagawa mo, syempre, i-direct mo ang galit sa taong malinis. Di ba si Speaker malinis? Ano yung ginagawa? Dinidestabilize nila. And that was the exact happenings. What happenings here ngayon dito sa ating bansa. Habang tahimik itong si Martin Romualdez na nagtatrabaho, sila ng kanyang mag-asawa, yung Tingog Party List, 'di ba? Dinidestabilize sila. Gumagamit ata si Chis Escudero ng mga bayarang reporters. Tanong lang, gumagamit ka ba?
Meron ka mga bayang reporters? Nagtatanong lamang po. So, habang tahimik, itong si Chis at si Karen, at itong si Karen, ano ba to? Jimeno. Sa tunay na papel nila sa mainstream media, and isang katulad din ng personalidad ni Karen Davila, paulit-ulit nilang binabanggit ang pangalan ni Speaker. Bakit mas sobrang obsessed ninyo dito kay Speaker Martin Romualdez? Pero kung bubuksan naman natin yung facts tungkol dito sa BICAM minutes, wala kayong makikita na pirma ni Martin. At wala din siyang attendance record doon, wala din siyang dokumento na pinirma na sinasabing merong insertion. So, sa madaling sabi, bakit yung ginagawang face of corruption? Itong si Martin Romualdez na wala naman siyang kinalaman. By the way, mga minamahal, itong si Jimenez kasi, Jimenyo pala, sorry. Dating, ayun, no? So, matik na. DPWH Executive Jimeno, now Presidential Management Staff, Undersecretary. So, ito pa. Oh. Guess who is being tapped as DPWH spokesperson, diba? So, itong mga reporter na to, hindi ko naman sa sinasabing bias, pero mukhang gano'n na nga. Bato-bato sa langit, matamaan na lang sana. Diba? So, alam nyo ba kung gaano kalakas ang epekto ng mga bias ng mainstream media? Kaya nandito tayo eh. Nandito si Mima. Nandito tayo, hindi para linisin ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, kundi para ipaalam sa inyo yung katotohanan. Kasi hindi naman deserve ng taong bayan, diba? To be honest, mga minamahal, hindi naman deserve ng taong bayan na makarinig ng fake news. Ikaw, nagbabayad ka ng tax, maririnig mo fake news. Ngayon, sa digital world, kailangan nating labanan ng fake news. Diba? So, dapat, hindi ako journalist, pero dapat be professional enough na lang sana. Ako nga, content creator lang ako, pero sinasabi ko yung nakaramdaman ko in a nice way, 'di ba? Pero minsan kasi hindi natin maiwasan na meron tayong feelings, 'di ba? Nagagalit tayo. So, 'yun lang yung pinagkaiba namin sa mga journalists. Pero kami tapat at totoo, 'di ba? So, now mga minamahal, let's talk about the man himself. Kay Congressman Martin Romualdez. Unlike sa ibang kandidato, ibang personality, 'di ba? Talagang laging nakatago. Oo. Laging kapit ko sa media. Si Romualdez kasi kahit anong isyung pinapaikot sa kanya, nananatili lang siya. Tingnan ninyo. Umattend sa hearing, he released the documents, he respect the process, he showed the transparency. So nagigets ninyo kung gaano kabuti si Speaker, former Speaker Martin Romualdez, tapos sinisiraan ninyo. Hindi ba kayo nahiya sa mga balat ninyo? Diba? Tapos, asikasuin mo muna yung kaso mo. Oo. Yung tungkol dito sa COMELEC bago ka magbayad ng mainstream media. Diba? Kasi base sa Omnibus Election Code, yung tawag dito, bawal ang mga kontrakto. Diba? Na may kontrata sa gobyerno. Diba? Lalo na yung mga nag-donate sa mga political party or sa mga kandidato. So, yan po ay nakalahad sa Section 95 ng Prohibited Contribution. So, sabi pa nga sa batas, it shall be unlawful for any natural or juridical person operating under public works contract to any contribution for any political purpose. So, diba, sikasuin mo muna yung kaso mo bago mo siraan si Martin. Puro ka na lang Martin. Obsessed ka ba kay Martin? Tanong lang. Diba? Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.